Ano po yung mga future plans natin for IPs? Or kung meron po mga... Alam mo kasi, ang mga IPs, silang may-ari ng lupa dyan sa Samsung. In fact, ang pag-ari nila dyan, 10,000 plus hectares. Nabigay na po sa kanila. Nabigay na sa kanila. Alam mo yun, may title na yan. Yung CADT, Certificate of Ancestral Domain Title. And the total land area is 10,200. If my memory serves me right. Itong lupa na ito, the one who initiated this, ang ating Pangulong, former President Gloria Macapagal-Arroyo. Ngayon, para pagkinabangan ng street ng mga ito, ang importante rito kung paano natin sila natulungan. You to educate them, di ba? Sa ngayon, bilang sa local government, ay gina-guide natin sila. If they would like to enter into a memorandum of agreement, business agreement, ang in-offer natin ng services natin kung paano natin sila matutulungan. Para hindi naman sila maloko. Diba? Pero mas mabuti sana ang kapag-aral sila. No? It would take time. You cannot do it in one sitting. Diba? Pero may na-allocate po kayong budget for them, yung mga sa IPs po, particularly sa Haduan po. Ang barangay, kasi barangay ano yan barangay Marcos yan Marcos. So, ang barangay Marcos silang tumutulong dyan. So, Calapi and Haduan, they are part of, they are sitios of barangay Marcos. Ang nasusuporta lang natin sa mga ito, yung mga support services, mga facilities that we can afford, of course. Empowerment, yun ang pinakamaganda. Sila ang mag-decide sa kanilang mga desisyon sa buhay. Ngayon, sa amin naman bilang sa local government, kung ano yung naitutulong namin ni Mayor, lalo na si Mayor, handang-handa. Yung teacher po kasi pupunta doon for hanggang elementary. It's after high school, depende na lang sa kanila. Covered ba rin po ba ng local government yun or that's more on DepEd issue? Sa pagdating ng? After doon po kasi ng elementary. High school covered ng DepEd. DepEd yan High school. Okay. College, meron na tayong college dito ngayon. Ang local government ng Mabalacat. May assistance po ba silang nabibigyan? Ba silang assistance pag punta ng high school? Pagbaba nila. Kasi parang kung talagang humingi sila, tutulungan natin. Pero siyempre natural, evaluate din natin sila, di ba? Okay. Especially now, ang dami nilang lupa. You're talking of 10,200 hectares na pwede nagpalis sa mga investors. Ang Clark kasi ay halos puno na. No? Puno ng Clark. And 93% pala ng Clark is within the territorial jurisdiction of Mabalacat. 93% of that. Ang 7% po is with Angeles. And we enjoy the lion's share of the benefit accruing from sa income ng mga investors dyan. Education naman, madalas din kaming nagbibigay ng tulong, lalo na sa mga ballpen, mga ganun ba, na nanggagaling kay Mayor. At kuminsan yung mga kaibigan namin, mga foreigner, yearly, nagdadala sila from Japan. Tapos binibigay mga groups po ba or mga organizations na continuously tumutulong? Example, nagbibigay ng mga school supplies or may tulong na binibigay sa mga bata sa Haduan? Ang pagkaalam ko, isang grupo yung galing ng mga estudyante sa UST. Okay. Siguro nabanggit ni Dolor din yan, tsaka ni Aida. Opo. So, yung mga iba, come and go. Pero meron din, in a year meron din nagbibigay Pero ang regular na nagpupunta doon, may immersion, yung sa UST. Kasi ang nagiging problema daw nila, may nagbibigay, tapos hindi na sustain yung tulong. So, malaking problema din for the whole year na wala silang school supplies, wala silang supplies na magamit. So, ang mga bata, ang tendency, nawawalan ng motivation to learn. Kapag totoo din yun, but then marami naman yung pag-asa ngayon dahil yung
Clark Freeport, napupuno na eh. Kasalukuyan na malaking potential at saka benepisyo makukuha ng mga AITA ngayon dahil meron kaming awarded title ng 10,000 hectares ancestral lands and domain kasama yung barangay Marcos Haguan na yon. It's open for business sa mga locators. So magkakaroon ng meron na kaming joint action team, joint management agreement with Clark Development na in-approve naman ng mga tao. Yung sharing medyo malaki-laki din, 20% pataas sa kita. Tataas yung antas ng kabuhayan nila dahil may investor. Hindi na mawawala sa kanila. Magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng kung ano-anong magagawa ng mga tao doon. Sa lukuyan, kahit yung mga kalalakihan, kababaihan, walang hanap buhay. Halos farming lang. Pero di po ba, anong tingin niyo po, sinabi din po ni Mayor, na kailangan i-educate din po yung mga tao doon kasi di ba nagiging tourist guide po sila? So kailangan yung language skills, yung oral skills nila, ma-develop din kasi para makapag-communicate din sila doon sa mga foreigners. Precisely. Alam niyo naman yung mga AITA dito, marami din magaling mag-English. Dahil lumaki sa mga Amerikano. Walang duda doon. At yun nga, meron naman eskwelahan, may daycare kami doon, si Aida, tuturo, si Nadulor, yung elementary, kaya lang, makakulangan yung teacher, minsan dalawang section o grade 1, grade 2 level po.